Hello, sound test. Magandang hapon po sa inyo lahat. Hello! Hello! Hello, gising na, gising. Tapos na yung ating siesta time. Okay? So, magsimula po tayo sa salita ng Diyos. Ayon po sa mga awit. Sandaan, Psalms 100. Okay, makikita ho natin dito kung mga iba't ibang paraan ng pagpupuri sa Panginoon. Okay? Tignan natin ha. So, verse 1, shout for joy to the Lord, all the earth. Sino pa yung all the earth? Tayo yon, di ba? Wala ba rito nasa earth kayo? Wala ba rito alien? Kasi yung sa earth lang daw eh. Di ba taga-mundo tayo, all the earth? So, we will shout for joy. Sino malungkot? May malungkot po ba? Masaya. Sabi, shout for joy. Ha? Tapos, verse 2, worship the Lord. Oh, magwo-worship tayo sa Lord, di ba? Na may with gladness. Alam niyo po ba yung gladness? Kanina, joy. Gladness. Joy pa din yun. May kagalakan sa ating puso. So, nagwo-worship tayo sa Panginoon with gladness. Come before Him with, sad songs. Ano po ba? With joyful songs. Ayan. So, lahat ng awitin natin sa Panginoon, masaya. Kasi, meron din yan sa pagkatao natin. So, kailangan sasabihin natin sa ating sarili na we will sing to the Lord with joy. Okay? Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Sino po ba ang mga anak ng Diyos? Sino? Tayo, di ba? We are His. Okay. So, sabi ganon, enter His gates with thanksgiving. Ano yung thanksgiving? May pagpapasalamat. Hindi yung nagre-reklamo. Ganun ba sinabi? With thanksgiving And His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sino papupurihan natin yung kanyang pangalan? For the Lord is good ba or bad? Good. Ayaw magsisagot. And His love endures forever. Ano ibig sabihin nun? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Ito po ay walang hanggan. Okay? His faithfulness continues through all generations. Pang ilang henerasyon na kaya sa pamilya niyo? Alam niyo ba? Teacher Eddie, pang ilang henerasyon ka na? I don't know. Pastor, pang ilang henerasyon ka na? Di rin natin alam, no? Pang ilang henerasyon na tayo. Pero sabi niya, through all generations, wala nang sinabing yung henerasyon nung hapon, nung isang taon, sabing ganon, through all generation. So, sa nabasa natin sa Word of God, wala pong excuse ang bawat isa na hindi umawit sa Panginoon ng pagpupuri ng may kasiyahan sa ating puso. Alisin po natin ang mga naisip natin negative. Okay? Okay ba? Amen. Okay, let's all stand. At papurihan natin ang Panginoon ng masasayang awitin para sa Kanya. Okay? Let's celebrate. Hallelujah. Sing
We
Lord God Jesus. Bless you. Let's come into His presence. Continually. You are
Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin at tagapagligtas. Sa simula pa ng aming awitin, may kagalakan po sa aming puso. Nararamdaman po namin ang aming pasensya, Panginoon, sapagkat wala pong bagay na nakakasiya sa inyo. Kami lamang po. Ibigay kayo po sa amin ng kapayapaan, kagalakan sa aming puso habang kami umaawit. Salamat po sa aming iglesia ito na pinagkaloob niyo sa amin at patuloy po kami sa aming paglilingkod, pagmamahal at pagsunod sa inyong kalooban sapagkat ang utos po niyo sa amin, aming kayo ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal din sa aming sarili. Yung po ay bilang pagsunod. Kaya Lord, pagpalaan niyo po kami, pagpalaan niyo po ang lahat ng aming pamilya, Panginoon, na naway sila rin po ay makatikim po, maranasan ang kabutihan po ninyo, Lord. Kaya pagpalaan niyo po, humingi po kami ng kapatawaran po sa aming nagawang pagkukulang, kasalanan, maliit na bagay, nagpapasiyasat po kami, Lord God. Patawad, Panginoon God. At gusto niyo po kaming lumapit sa iyo na merong tunay na dalisay sa aming puso, Panginoon God, habang kami ay nananalangin, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, na nawa ang aming marilinggan yung salita ay ito po ay talagang tumilo sa aming puso at isip para po patuloy po kami sa aming pananampalataya na nakikinig po. Ito po ay pagbabago ng ating buhay. Buhay na tunay na nagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, Lord, palain niyo po si Pastor Tomas sa kanyang mensaheng ito, Lord God. Salamat po sa pagmamahal sa amin. Salamat po. Mga bata na nandito lahat, Panginoon, patuloy kayong umaten dito lahat. Pagkat hindi niyo maranasan ng lahat ng bagay. Hanggang paglaki po, hanggang malaki kayo. Kaya Panginoon, salamat po. Salamat po. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! Okay, bago po tayo mo po, ay batiin natin ang bawat isa. Ilalangin po natin ang ating kapil. Welcome to the family. We're glad that you are. Ikot po, ikot. Pagbilang naman. As we go with love, may we always cling to you. With God who never speak, a family always there. To be strong and to be young. May we learn to love each other on each new day. May words of God be your eyes in everything we say. May our spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's welcome one another. Welcome to the family. We're glad that you are glad to share your life with us. As we go with love, may we always speak to you. But God will never speak. A family always there. To be strong and to be young. To be strong and to be young. To be strong and to be young. Bless your name, Lord. Hallelujah. Masaya ba ang lahat? Parang hindi. Masaya ba? Masaya ba? Ayun.
Ay, Remy, kurang po kayo dito para makapag. Si tatay. Ay. Upo na po. Una po, pwede. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat? Okay. So, kung may mga Biblia po tayo, makibukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Dalhin ninyo ng buong-buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi po buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Totoo nga po na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang nagpro-provide sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. Yung tipong walang-wala ka na, pero pinoprovide ka pa rin ni Lord. Amen. Ipagdasal po natin kung mga wala po kayong mga work, ipag-pray po natin. Kung may kakulangan kayo sa needs sa inyong pamilya, pag-pray natin. Tayo po mag-pray. Magdasal po tayo. Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, pinagdadasal po namin, Panginoon, yung mga walang work. Panginoon, i-bless niyo po sila, Lord God. At kung wala man, Panginoon, silang pinagkakakitaan, Panginoon, kayo po mag-provide. At dalangin ko din, Panginoon, na i-boost mo, Panginoon, ang kasaganahan sa kanilang buhay, Lord God. Alam po namin, Panginoon, lahat po kami may mga pinagdadaanan ng mga problema, Panginoon, pero hindi ito, Panginoon, hadlang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos, Panginoong Jesus, ang nagbibigay ng biyaya sa bawat isa, Panginoong Jesus. Kaya i-bless mo, Panginoon, yung magbibigay sa mga oras na ito, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang mga members na narito, Panginoon, dahil sila, Panginoon, ang tunay na nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Panginoon. Kahit walang-wala na sila, Panginoon, binibigay pa rin nila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na to. At alam po namin, Panginoon, na pagpakikinggan mo, Panginoong Jesus, ang aming mga panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay ang ating announcement. Okay. Of course, worship service natin ay every Sunday 4 o'clock p.m. hanggang 6. Prayer meeting every Wednesday. Everybody is invited to come. Lahat po tayo ay sana ay tumalo sa ating prayer meeting. Doon mo natin lahat dinadala yung ating mga kabigatan sa Panginoon. Yan. Sinasabi natin, magpe-pray tayo bawat isa sa ating mga
problema. Okay? So that's 6 p.m. to 9 p.m. Okay? Sa JTCS continues to call on anyone kung gusto mag-volunteer sa music, support tech, or ushering. Sa ushering, kailangan namin ng ushering pag ano na. Pero meron na kaming head. Siya yung, si Sister Crisel, siya yung babati sa inyo habang kayo ay pumupunta rito. Ayan. Okay po ba? Kasi iba minsan nahihiya pang pumasok. Ayan. Siya yung mag-a-add sa atin, usher in. Okay, sa music naman, kailangan natin ng mga instrumentalist, ayaw nila. Singer. Saka singer. Additional. Song leader, additional. Additional instrumentalist. Okay. Support tech, ayan. Minsan wala kaming pero pindot-pindot lang naman. Taga-type ng mga kanta, pwede rin. Sa ushering naman, kailangan yung laging nakangiti and welcoming yung mga dumarating. Okay ba? Okay. So, dako po tayo sa ating pinakamahalagang bahagi ng ating special number ba? Hindi ko alam. Ay, siya pala. Hindi na sinabi sa akin at the start. Okay. May special number ating kapatid na si Sister Diane. And all of me
Saan si tita? Ayan, tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Tomas. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sabihin sa tabi niyo, magandang hapon. Magandang hapon. Hindi na tabi niyo, kaya kilala niyo po yung tabi niyo. Kung hindi kilala, dapat bago kayo maalis, tayo yung pangalan. Pag hindi niyo kilala. Amen. Okay. Sino sa inyo nakabalita na mayroong malakas na lindol sa bandang Russia? Diba? Kanina gusto kami ni brother, pag dito nangyari yun, kami kung mga bagay na mangyayari, mga buildings, bagay maapektuhan. Marami pong mga bagay na mangyayari pa, no? At talagang mahirap ang buhay sa dating panahon. And then, sino ba ang ating pwedeng makasama o magbibigay ng tagumpay sa atin? Sino ba talaga ang ating makakibigay ng lakas at lahat ng kailangan ito? Maybe, sabi natin, siguro ang parents ko. Yan. For example, sa tribulation, no? Dapat sabihin din tayong bahay sa bandang bundok para pagka post-trib, yung tribulation mo bago dumating si Christ, bago rapture, ay may matataguan tayo. But don't worry, pre-trib o post-trib, hindi tayo pabayan ng Panginoon. Amen? Only Jesus. Si Jesus lamang ang ating kailangan. Before, nang wala pa, hindi pa bumaba ang Panginoon sa lupa, talagang ang kanyang piniling bayan lamang, no? Ang Diyos ay pwedeng ipagtipan, ipag-usap, at nangangakot, maraming bagay ginagawa ang Diyos sa kanila. But when Christ, no, with this Christ ay pinanganak, no? Andoon, at siya'y namatay, no? At siya'y nabuhay na maguli, hindi lang po ang mga Hudyo sa dito, hindi tayo ng mga Pilipino, at lahat ng lahi, sabi nga, lahat ng henerasyon, lahat ay pwede na makasama at binigyan ng biyaya ng ating Panginoon. Ngayon po, napakatagal na po noon, more than 2,000 years ago. But still, the Lord is doing something. No? Gusto niya ipabatid sa atin at iparamdam sa atin kung paano naging kaganapan si Jesus noon, siya rin po ngayon at sa darating panahon. Si Jesus lamang ating pag-asa. Amen? Amen. Okay. Ang tatalakay po is about complete and empowered in Jesus' permission. Ba't sa atin talaga mayroon pong iniatang na trabaho, tungkulin, no? At dapat tayo ay talagang tinawag ng Panginoon. And I believe that this church ay tinayot ng Panginoon. No? O yung sabihin na ito na yun ni brother and sister, no? Na because of them, nandito pa yung simbahan, no? Not because of Pastor Tom, not because of Pastor sinuman, nandito. Hindi po kami, hindi po sinuman ang totoo talaga na tayo nito o sa ang kalakasan nito, only Jesus Christ. Amen. This church ay simbahan na tayo para kay Kristo at dahil kay Kristo. Amen? Amen. Kaya pag dito kayo, not because of someone, no? It's because of Jesus Christ, ang Lord. Amen? Okay. Sino ba ang dahilan nandito kayo? Si Jesus. Nagbago ng kagad, di kakasabi ko lang. Okay. Talagang si Jesus Cristo nating Panginoon, siya ang ating pag-asa. Siya ang lahat sa ating buhay. Kaya kung si Cristo po ay wala, simbahan ito, walang mangyayari. Kapag si Cristo ang ating Panginoon ay narito at naghahari dito, may gagawin ng Panginoon. Amen? Handa ba kayo expect ba kayo na one day o one time, no, sa dating na future, ay He will enlarge this territory. Amen? Kanina po naglalakad po ako doon, di na po inote doon. Parang gusto, parang ano tawag doon, triangle ng kinat sa Bantulo, maliit, paluwang, ay, kung galing simbahan yun, pwede. Or, kung saan tayo dito, may mga apartment o garahe, something, o a place that we can meet, no? Maaari siguro, biglang si Ate Cielo, Kuya Bill,
bimili ka agad ng 200 square meter. No? Pero kung yan ay parang isang pangarap lamang, but that pangarap will come true because of Jesus Christ. Amen? Amen. May pangarap ba kayo? Amen. Kung matanda na ako, magpapangarap pa ako, di ba? Meron pong pag-asa, meron pong kalalagyan, meron tayong patutunguhan because of our Lord Jesus Christ. Basahin po natin yung Colossians chapter 2, verse 9 to 15. Medyo mahaba-haba, no? Kung kayo matulog, samahin niyo pagbasa. Okay, sabi niyo nun, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pagitan ng inyong pagkipisa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Dahil sa pagkipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi na masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling wala kay Kristo. Sa pamamagitan ng bautismo, nilibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtuturi ayon sa utusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng isurat na lintunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito ng ipako sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang pinarada sa badla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Let us pray. Heavenly Father, we ask His Spirit, we ask you, Lord Jesus Christ, sa manguna ko sa amin sa akong ito. Ikaw po manguso sa aming mga puso, ikaw po mahayag, ikaw po malulhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po, tanda niyo po, no, lagi po tayong manangan sa aking Panginoon. Siya po ang lahat, siya po gumawa ng lahat, at siya po'y gagawa pa para sa atin, para sa kanyang kalatian. Nalala ko po nung ako po'y nag-commit, no, ng aking buhay kay Kristo. Sabi ko, parang simple lang as receiving Christ, no, believing that He is Lord and Savior. Nung una hindi ako kumbinsido, but when I accepted Christ and asked forgiveness and believe that He is the Lord, only Lord and Savior, ay pinaghahan sa buhay ko sa tamang-tama. Ano po ba na ang dati nung bago ko maging Kristiyano, meron kong tinatawag na kaisipan. Ang kaisipan ko yung parang baka ako yata ang Kristo. Hindi? Totoo po yun. And then sabi ko, bakit? Kasi hindi ko makita yung batok ko. At pag umikat ako, para ako nasa sentro ng isang lahat. Hindi pa sa inyo yun. Okay, ano ba? Ako yung nasa sentro ng lahat. Hindi ko ba? Dahil doon parang, ano kaya? Baka ako yung ano. And one time, sa akin parang hindi pa ako born again. No? Ako po hindi pa mananampalataya. Nanaginip ako na ako daw ang Messiah. Eh, yun po yun. And after that, yun na yun. And then, siguro ilang months, inibitahan ako sa simbahan, sa DBBS, and nalaman ko that not me, but Jesus Christ is the Savior. After that, doon ko nalaman na hindi pala ako, kundi ako ililigtas ng isang Savior. Amen? Amen. Sino sa inyo niligtas ng Savior ng ating Panginoon? Sabi, Amen. Amen. Sino ang mayroong Kristo sa puso? Sabi, Amen. 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 Okay. Okay, tingnan natin, no? Sabi nga ng completeness and the supremacy of Christ. Sabi nga ng the sufficiency of Jesus can meet all the world's need, even our own personal need. Ano po ba yun? That yung kasapatan, no? Si Kristo, no? Siya ang kasapatan, no? Kaya niyang i-meet ang lahat ng ito. Sabi nga, number one, Jesus is God's ultimate revelation of Himself, no? Si Jesus ang isang pinakita niya kung sino ang Diyos at siya mismo ay Diyos. Actually, sabi nga noon, dahil sa Kanya, nagkaroon ng unawaan ng lahat ng tao patungkol sa Diyos. At siya po ang ating pong Panginoon Jesucristo. Pero sa pangalawa, Jesus is the Creator and Sustainer.
Sabi nga nun, si Jesus, ang isang, dahil sa Kanya, tayong lahat ay nalikha. No? Sa pagitan niya at para sa Kanya. No? Sa pagitan niya at para sa Kanya, tayo nilikha. No? Tayo ay naging tayo. At the same time, hindi lang tayo nilikha, kundi siya ang lahat na magbibigay ng ating pangangailangan. Alam ko ba yun? He will provide. Ano pa siya po, when God created heaven and earth, at tayo huling-huli ng tao. And after that, talagang ano bang ay provide? Lahat ng ating kailangan. Andun ang pagkain, andun ang mga hayop, lahat-lahat. Okay, walang karamdaman, no? And then, talagang ganun po talaga si God. Pero dahil po sa ang tao ay may hangarin pa, iba, nawala po siya. But still, even though tayo pinaalis to sa atin, tayo pa rin ay minamahal ng Panginoon at pinupubay niya ating Panginoon. Amen? Amen. Hindi kayo napansin at mayroong nga herbal medicine yan, no? So, oo nga. At lahat ng medicine, kadalasan po ikahalin sa halaman. O, ibig sabihin po nun, noong pa lang, no, alam ng Lord, no, na sa dating na future, may mangyayari sa atin dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating pagsuway. But God already provided. Alam niyo ba yan? Okay, pusa po, linubo kayo, ano kailangan niyong gamot na halaman? Meron yung ano yung kagad? Ano ba ba? Marami ito ba? Nandiyan na sa palibot natin. Kala ko kalamansi. Luya. Kaya po, pinamulat po ako. Kaya kung wala kayo niyan, mayroong kapitbahay, mayroong panulit ka noon. Mayroong panulit lagunggi, pwede pakitas. Ang totoo po yun, lahat po halos ng mga medicine comes from yung mga halaman po niya. And God ay nag-provide noong pa man. Ang lahat-lahat talaga ay provide ng Panginoon. Okay. And also, sabi nga, Jesus Christ the head of the church. At tinayo niya ang simbahan, siya ang ulo ng iglesia. Okay. Kumbaga noon ay doon lang sa Israel, no? But when Christ, no, siya po naging sumaba, siya ang naging Panginoon at siya naging ulo ng iglesia. Dahil po doon, ibig na sa Pilipinas ka, kasi si Jesus ang nandito sa gitna natin, siya ang ulo ng ating iglesia nito. Kaya napakalaga po na si Jesus, no, makita din yung kasapatan niya sa atin. Sa atin in terms of pagkaalam patungkol sa Diyos, same time sa pagkakaroon natin ng buhay, at pagkakaroon pa natin ng magandang buhay, at same time pagkakaroon natin ng gabay para may tayo ang kanyang iglesia. And I believe that this church ay founded by Jesus Christ. Amen? Amen. Amen? Okay. Number one, tingnan muna about Jesus Christ. The fullness of Christ. Sabi sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ano ulitin natin? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo sa kanyang pagiging tao. Ito po yung isa na hindi maintindihan at ayaw tanggapin ng iba. Sabihin na si Jesus ay tao lang. Pag tao lang, wala siyang pinanggalingan. But Jesus Christ came from heaven. And naging tao. Pag naging tao, meron siyang nag-exist na sa before pa lang. Kaya nung si Jesus ay dumaling sa lupa, hindi lang sa naging tao, at taglay-taglay niya ang alin, ang buong kalikasan ng Diyos. Amen. Even though natin kayang makita, maunawa ng lahat-lahat patungo sa Diyos, at meron ka, limited ang ating span, but this Christ showed, yung picture of what's the image of the Father, of God, ayon sa ating naabot na kaalaman. Ayun. Amen. Sabi nga nun, letter A, knowing and understanding the fullness of Christ give us boldness in our missionary endeavors. Sabi nga nun, malaman natin o nawa natin yung fullness ng Kristo Jesus, Magbisa tayo ng boldness, ng tapang, ng sigasik, Talagang gagawin ko ito. O yung mga bagay na gustong gawin ng Panginoon. Kaya palaganap ang kanyang mabuting balita. Ayun po, nakakatuwa po, Isang taon may hit pa lang ng Joseph, Talagang nagpapatuloy pa rin kay Amen. As may kapit tayo, galing pa rin ibang malayong lugar, Mag-LRT pa, Marami pang ba nagaling sa malayong lugar, pupunta rito. Because alam niya na talagang
dahil sa Jesus ay nasa kanya, ang simbahang ito, the Lord ay binigyan siya ng boldness, ng tapang, ng sigasig, ng lakas, no? Para sa Panginoon, para sa Iglesia. Amen? Kaya pag kayo po isang Kristiyano at pupunta kayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, wala pong nanlulumo. Amen? Ganun sa inyo nanlulumo? Hindi napapagod? Yes, napapagod. Pag nagkasawa pa tayo, titigil pa tayo? No. Because Christ will give us boldness sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Pangalawa, knowing and understanding the fullness of Christ assures us that Christ is sufficient for every need. No? Kung makilala na malaman natin, unawa natin yung fullness of Christ, magbibigay sa atin yung kasiguraduhan, no? Na si Jesus ay sapat-sapat sa lahat ng ating pangailangan. Amen? Amen. Anong kailangan ngayon? Ano kayong kailangan? Pera. Oh. Naiiwan naman kayo na ibibigay ng Panginoon ng pera sa inyo? Amen? Sabi nyo, ay, spiritual lang yun, hindi siya actual. Oh. Kung gano'n lang ang iyong sa isip, ano lang talaga? Di ba? Kung sabi mo, hindi kaya ni Lord, hindi niya bibigay sa'yo kasi hindi ka niniwala sa'yo. But you believe, no, that sa kanyang pong fullness, of being God, at alam nyo na si Jesus ay sufficient, ay sapat sa lahat, ibibigay niya ang ating Panginoon. Amen? Amen? Ano po, totoo po talaga, pag si Jesus ang nangako, pag si Jesus ang kasama ninyo, hindi napapako ang pangako at naging totoo ang lahat ng bagay at malakamtan nyo ang inyong mga pangailangan. Amen? Kaya lamang ay yung tayo ay unawain natin kung sino ba talaga ang Panginoon at unahin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Sinong una? Si Jesus o ikaw? Jesus. O, pag naglalakad ka, sinong una? Jesus. Nasa likod pa siya? Mali pa pag maglagay pa talikod. Pwede yun. Pero hindi, di ba? Paharap tayo maglahat. At si Jesus ang magbili sa atin. Ayun po, ngayon po dapat wala po ako. Eko, Brother Hill, wala ko sa first Sunday. Kasi birthday po ng aking apo at ngayon po celebration ngayon. 3 to 4 people sa Robinson. Kaya lahat sila nandun sila. Pero sabi ko, hindi. Pupunta ako kay Lord sa simbahan. Nakasama mga nakakatayo. Sabi ko, mag-vlog na kayo. Doon ako sa simbahan. Wala silang angan. Nag-vlog sila. Hindi ako tuloy. Talagang hindi sila sacrifice. No, na tayo ay nakay Kristo, dapat tayo ay para kay Kristo. Okay. Kung nasabi ko lang ng mas maaga. Okay. Pangalawa, our fullness in Christ. Sabi nga sa verse 10, kaya't nalubos ang inyong buhay sa magitan ng inyong pag-iba-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahal. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa magitan ng inyong pag-iba-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sabi nyo, no, tayo ay nalubos, no, yung ating buhay ay magiging ganap because of our Lord Jesus Christ. Kumbaga, lahat, because Christ sapat, no, ang lahat para sa atin. Ngayon, tayo ay ganap because of Jesus Christ. Yes, makasalanan tayo. Marami tayong kakulangan, di po ba? When Christ, nagkabisok tayo ni Kristo, ang daming kulang sa atin, di ba? Ang daming ginagawa hindi maganda. But when we receive Christ and we ask forgiveness, He forgave us, and binago niya ang ating buhay. Tayo tinuring ng mga anak ng Diyos, tayo bagong nilang, may bagong anyo, no, na ginawa. At the same time, patuloy niyang binubuo. Because of Him, tayo ay naging ganap sa harapan ng Diyos. Because of Jesus Christ. Amen? Hindi tayo sapat talaga. But because of Jesus Christ, tayo ay naging karapat-dapat naging sapat o ganap sa harapan ng Diyos Ama. Kaya napakaganda po, no, na alam po natin, no, mga bagay na ginawa ng Panginoon. Okay, letter A, sabi nyo, the fullness of Christ and being filled with the fullness in Christ equips us for missions. Bigyan po, the fullness of Christ and the being filled with the fullness in Christ equips us for mission. Ano po yung pong kaganapan yung fullness ni Christ? Siyempre yung sumaati ng fullness ni Christ,
at tayo bilang kanyang tinawag, ay patuloy tayong ihahanda at palalakasin at magiging ganap tayo sa paglingkod kung saan man tayo tinawag. Amen? Alam po, mahirap po talaga na maglingkod sa Panginoon. Mahirap talaga gawin ang kalooban ng Panginoon. Mahirap po mag-minister sa Panginoon. But, napakahalaga po na talagang tayo mismo sabihin, Lord, salamat ka because of my insecurities, kakulangan, everything, ginawa mo kong buo dahil sa iyong biyaya. Yes, minsan hindi pa rin tayo sapat, sabihin natin, kakamali pa tayo, but because of Christ, He will strengthen us, He will equip us, He will prepare us to the mission sa ministry. Kaya napakala po na tayo magpasakop sa Kanya. Amen? Kaya na po sa simbahan, alas 8 may dumating na po bisita. 9:30 pa rin simula yung aming worship. May dumating na. Galing Mindanao. Hindi mo rin po nagbiyahe, galing nila. Sabihin nun, sila po'y nakatira sa Mindanao, lumuwas sa Manila para magtrabaho, at sila yung mga kasama namin sa denomination. Ginugin nila yung Santa Mesa nila Panasius, at admitan doon, maaga sila pumunta. At mayroon pang dalawang kabataan at isang mag-asawa. 4 sila. Ang aga-aga nila. Han, pamibisita na tayo. Tinaguluto pa ako ng lunch namin. Tapos ako naguluto ng naghanda pa ako ng bread. Papalta pa ako ng aking polo. Di ba? Piniprint ko pa yung aking sermon. Ano po, busy-busy kung saan dito talaga. Ganoon, ang hirap ko talaga ng isang full-time. Wala ka siya ba naging pastor, ako nagluluto ng aming communion. Minsan, nung nawala ako doon sa lugar, yung Tasuntala, Natura, may nagluluto para doon. But still, pag tuloy-tuloy pa rin ito. Ang hirap. Pero, thank you, Lord, ikaw magkapadala ng mga magagawa. Ano po yung mga taong yun? Sila po galing sa Mindanao at sila mga Kristiyano. At sila ay naghahanap ng simbahan. Amen? Nakakatuwa po ba? Amen? Mas alam nila, matungkol sa Panginoon, at nasa kanila, no? Ang Panginoon. At pag nasa yung Panginoon, tandaan po, talagang you are eager to meet others and worship God. No? At patuloy na maging kabahagi ka ng mission. Sabi ko, sa isang Mumbai, anong ministry mo? Sabi niya, song leader po, simbahan doon sa Mindanao. Oh Lord, thank you, may sing song leader. Hindi ka naman lead guitarist. Ay, meron na kami lead guitarist, di ko ba? Nakakatuwa, di ko ba? Tapos nung, ang topic ko rin is, about servant, no? yung taos puso po pinipag. Ay, may answer bakit ng Panginoon. Ipunan niya na ng mga lead guitarist ang leadering church. Kaya ko, Lord, no? Yung pong aming buhay, punta namin sa pagitan pakipag-isa namin sa iyo, kami naging lubos. Okay? Kaya kami inibig mo at patuloy mo ihahanda para sa iyong gawain. Okay. And also, sabi nyo, our fullness in Christ empowers our transformation, change, life. Okay, yung pong fullness in Christ, no, empowers, no, yung ating pagbabago. Ano pa ang mga Kristiyanong tunay, at kung sa Panginoon, very active ang work ng Holy Spirit to convict us, to change us, to mold us. Ano ba yan? Ang si Christ mismo, no, very active siya na para ba tayo ay gawing katulad niya. Sabihin sa panay tayo sumusunod, tayo ay dapat na mayroong ganong klaseng attitudes. Our mind, sa ating heart. Tayo very excited, no? Talagang maging katulad ni Kristo. Amen? Kaya na tayo ay maedad na, no? Kami hindi na pwede, mahaba ng sungay ko, mahirap ng putulin ng sungay ko, diba? Si Kristo, gano'n lang yan, putulin na yan. Handa lang tayo mag-submit sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Kaya, patuloy na tayo po'y palalakasin, bibigyan ng kalakasan at pangyayari to overcome anything na meron po tayo. Kaya kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, ganyan ka pa rin, hindi ka pa rin nagbabago, kung humingi na tao sa Panginoon, yung pinakayos ang buhay mo, may problema. Totoo ba na si Christ ay nasa iyo? O iniignore mo si Christ na mahabog pa ito? Ano ba? O so buti pa yung bagong Kristiyano na umiyak kanina sa mamaya, ayaw niya lang maging wala din yung buhay. Ano ba yun? Kaya sabi, matagal ng Kristiyano, no? Sinasabihan, pero ayaw pang magbago.
Sino ito ang binago ng pati ng binabago naman sa Amen? Amen. Amen? Amen. Ilan ang binago sa inyo? Dami. Marami na. Kaya mo bilangin sa kamay, sa paa? Hindi na. Hindi na? Oo, ang daming babaguhin pa sa inyo. Marami bang babaguhin pa? Marami pa. Marami pa. But don't worry. Kaya niyo po yun because Christ is in you. Amen? Amen. Kaya niyo yun. Kaya natin yun. Tandaan niyo po yun. Because si Jesus ay nasa atin at hindi tayo pabayaan. Amen? Well, sabi niyo nun, the transformation of Christ's fullness in us and our being filled in Christ is the foundation of our witness. Ano po, ito po yung tinatawag na dahilan at yung pundasyon ng ating pong ginagawang paglilingkod. Yung ating buhay, yung binagong buhay natin at yung pagpapatuon natin, yung ating pagputa kung saan-saan para ibahagi yung kanyang ginagawa sa atin. Ito po ay number one po na napakahalaga. Kaya sabi nga, paano sabihin sa anak mo na iinom ng alak kung tali ko ay, o di po ba? O, paano sabihin na ikaw ay ganyan, tapos hindi ka naman, di ba? Paano sabihin na huwag kang mag-ibag-awal, ikaw ay isang kulyero. Diba? Pag kayo ay nag-Kristo at sa inyo, babaguhin na tayo. At kung paano si Kristo ang buhay na meron siya, magiging yun ang buhay natin. Amen? Amen. Totoo po yun. The Lord, yung sapatan, yung kaganapan ni Kristo sa ating buhay, ay sa papigagawa at naging pundasyon natin para magbago tayo at para gamitin tayo para tayo magpatotoo at gawin ng Panginoon para sa iba. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kapag alam natin kung sino ang Panginoon. Hindi po masarap maglingkod pag hindi mo kilala ang Panginoon. Okay? Masarap maglingkod kapag alam mo ang Panginoon ay totoong pinagilingkod mo totoong Panginoon at Diyos. Amen? Hindi ito haka-haka, kundi totoo po na siya ang ating Panginoon. Kaya noong po yung naging Kristyano, ang aking foundation is Lord. I call Lord, ikaw aking pundasyon, ang iyong pong kasapatan, ikaw mismo, ang iyong pong kapangyarihan ang patuloy na gagawa sa akin. Actually po, totoo po, bulol ako magsalita noon. At ang bilis ko magsalita. Ano po ba yan? Bakit ako'y lumaki sa ng mga bata ko, sa pangasinan ako, matigas ang dila. At the same time, mabilis ko akong magsalita. Kaya nung ako'y unang nagpastor, sabi ng asawa sa akin, bagal-bagalan mo. Bakit? Nagkakapatong-patong ng salita. Nagkakanabuhol-buhol. Sabi ko, ganun po siya ako. Kasi mabilis tumakbo ang isip ko. Nasa first outline pa lang niya sabi ko, yung isang isip ko, nasa second outline. Kaya nagmamali tuloy ang bibig ko. Sabi, relax. Ano ba? Yun. Ito, ganun po talaga. No? Kaya yung kung ginagawa ng Panginoon sa atin, pinapalakas tayo, binabagod tayo, at inihan tayo sa ministry, yan ay para sa kanyang paludian. At kung kayo po ay tapos sila ginagawa sa akin, pasalamat kayo. Kung meron kang struggle na yung batin yung ginagawa, parang sabi siya, huwag na yan. Diba? Dahil sa pagbabasa mo ng Biblia, huwag mo nang gawin yan. Tapos nahihirapan ka, diba? Pasalamat ka pag nahihirapan ka. Bakit? Mayroong nagtuturo sa iyo. Mayroong gusto mong magbago sa iyo. Mayroong gusto mong gawin sa buhay mo. Kapag ka sumunod sa Panginoon, sa kanyang salita, tandaan nyo, ikaw ay matagumpay. Amen. Ayun po, natutuwa ko doon sa isang inalagaan ko sa construction. Ay kung nung nagkilala kita, hindi ko alam kung babae ka, lalaki ka. Ito po yun. Kailangan ko, babae ka ito, lalaki. Ngayon, babae. Dahil sabi niya, bakit? Kaya niya, nung sa araw na gusto kaming kasama ko sa gumagawa ng bahay niya. Sabi niya naman, ano po, matagal ko na gusto magbago. Matagal ko gusto ayusin ang buhay ko dahil sa mga anak ko. Pero sa dalawang anak. Pero hindi niya magawang magbago. Hindi niya magawang maayos ang buhay niya dahil hindi niya kaya. Pero nung kinibit niya ang kanyang buhay kay Jesus, isa po yung lumapit kay Jesus, ay okay na siya. Dati ayaw magsuot ng suot ng bahay. Ngayon,
Diba? God is good. Talagang yung transformation na ginagawa ng Lord sa kanya ay talagang nakakamangka. At sabi ko sa kanya, meron tayong next project, investment mo na hindi aayos na laki. Noong una, babae ang dating. Lagay mo na lang. Lalaki siya. Ngayon, nagpag-grip na. O, di ba? Lalaki na. Tapos, siguro kung ilang araw, one day, if you will receive Christ as Lord Savior, talagang makakasan niya ang pagbabago ng Lord sa buhay niya. Amen. Okay. Our victory in Christ. So, sa inyo ang sabi na pag ikaw ay na kay Kristo, lugi ka. Pag actually yung sinasabi ng mga iba, di ba? Yung mga walang Kristo. Sapagkat sabi na, ako nag-enjoy ako sa buhay ko. Di ba? Ikaw naging follower ka ng Panginoon si Kristo. Ano nangyari sa'yo? Enjoy ka na. Di ba? Wala ka na sa mga grupo natin. Yun. Dahil doon, wala na. But ano po ba? Napakahalaga po ng ni Kristo Jesus sa buhay natin. At hindi lang po tayo niligtas, hindi lang tayo binago, hindi lang tayo in-equip, but also He is our victory. Siya po ang ating tagumpay. Amen? Amen. Pagingin because of Christ, we have victory over sin and death. We are made alive in Christ. Sabi nga sa verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hindi saklaw ng pagtuturi ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Because of Jesus Christ, may kakaroon tayo ng victory over sin. Amen? Kaya mga Kristiyano, kaya niyang mapagtumpayan ang kasalanan. Amen. Walang Kristiyano sabihin na hindi ko kaya paglabanan ang kasalanan. Hindi niya kaya sapagkat ang naghahali sa kanya ay sarili niyang kalooban. Yung kanyang earthly, old sinful nature. Yung kanyang dating makasalanang pagkatao. But if you commit yourselves to Christ, you have victory. You can overcome sin. Kaya mong labanan ang kasalanan. Amen? Because of the power of Jesus Christ. Because of the victory na something na natanggap na o ginawa na po ng ating Panginoon. Amen? Amen. And also not only sin, but also that napagtagumpayan na. Kaya tayo pong nag-receive kay Christ, mula sa ating kapangyarihan ng kamatayan na dulot ng kasalanan. Tayo pinatawad, pinawalang sala, at tayo ay may buhay na Walang hanggan. walang hanggan. Amen? Sino sa inyo gusto na igugulang kanyang eternal life sa piling ng Panginoon si Kristo? So, amen. Ano gawin niyo doon? Ha? Ano gawin niyo doon? Worship. Worship. Ano? Praise. Mag-enjoy niyo yung presence niya. Sabi ko, Lord, siguro pagka nandun na kami sa kalangitan, siguro wala na kaming kailangan. Dito sa lupa, naghihirap tayo. Pwede kumain doon. Pero doon siguro ay siguro kung mag-reign si Christ sa atin sa dati ng panahon, no? At meron tayo new heaven and new earth, no? Pag may new heaven and new earth, very exciting. Kasi, ang alam natin, ito lang. Pero, wait, papagitin ng araw, ay, hindi pala yung niyanda ng Lord. Kasi ang picture natin, pagdating sa langit, pulo lang tayo naghinto, pari may ulap, may anghel, hanggang tayo nakatayo, plak, diba? Ay, ayoko, sa worship namin, hindi ako dumating, hindi ako worship. Diba? Oo. Diba? Pero doon, ayoko, parang picture ko para pang boring man lang. Huwag ko. Kung dito nag-enjoy kayo sa lupa, sa ginawa ng Lord, no, tandaan po ito. Basta na kayo mag-enjoy sa kanyang gagawin sa inyong sa buhay mo namin. Amen? Amen? Huwag nyo na alamin ka agad. Pag gusto nyo malaman, huwag nyo na. Hindi natin tamang paano ng Lord. Amen?
excited ka, hindi pa tagawa ng Lord, wait ka lang. Pero for me, no, mas maganda ang buhay dito sa lupa doon. Amen? Doon ay, sabihin din, punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng kaluwalhati ng Diyos. Kapag ganito natin yung kalawakan, di ba, yung mga puno, yung mga lahat-parties, ang galing ng ginawa na rin. Diba? Talagang nililipad ko, spirit, oh, sarap. Mag-meditate. Doon, siguro, napakaganda talaga. Kasi kasama na ng Panginoon. Ano ba sa praise ng God? Kaya doon. Kaya tayo na sa lupa, kaya natin labanan ang sin and death because kapag tagumpayan niya ng Panginoon. Amen? Sumunod lang tayo. Amen? Amen. Hindi yung saka na muna. Diba? Hindi ko pa kaya. May panahon dyan. Kapag ikaw ay kilos ng Lord, darating po sa iyo. Pag hindi ko ay nakinig, isang araw, may papadala ng Lord sa iyo. Umamangha ka. Amen? Kaya ngayon pa lang, sunod agad. Amen? Amen? Huwag nang paligwi-ligwi pa. It will be, Jesus Christ triumphed over all evil forces and kingdom of this world. Nag-triumph ako siya, nagtagumpay ako siya, no? Sa lahat ng evil forces and kingdom of this world. Iniwala ba kayo doon? Pero ang tanong ngayon, bakit tayo italunan pa rin? No? Hindi ko kaya. I remember, no? Nung ako'y bagong Kristyano, na, nag-message sila. Tumawag sila, parang meron pa yata nun yung something na text. Kuya, bakit? Meron dito sinasabihan. Dito sa Palawan. Palawan Hotel. Naku, ano gawin natin? Kapatid ko yung lalaki, high school, si Edgar, bata pa siya sa bagong Kristyano. Iba na yung tsura, parang sinasabi. Huwag ka mag-alala. In Jesus Christ, in His name, alis yan. Kaya ko, sige, pag-pray ka, sundan mo yung prayer ko. Yan. Sinabi ako sa pray niya. Kumalma. Umalis yung evil forces sa buhay ng tao. At pinalaya sa mga. Samantalang makasama niya yung mga Kristiyano. At siya rin, bagong Kristiyano. Dahil ni Kristo puso ito nangyari. And also, no, yung kapatid ko, babae. Yun hindi po. Inikwento niya yung nangyayari sa buhay niya. Yung sabi ko, let us pray. Because only Jesus Christ ang siyang pwedeng ibigay sa iyo ng tagumpay. Ano po nangyari? Pray ko siya and then naranasan niyo yung pagliligtas ng Panginoon. Sabi sa verse 15, sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus, inulbig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang pinarada sa magla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ito yung parang ng bihag na ipinarada. Kasi yung yung pagmirong dati, no? Yung cowboy, no? Natalo niya yung kalaban niya. Dadalhin niya yung papala niya. Wala na yung magnanakaw. Wala na yung di ba? Huwag na kayo matakot, di ba? Yun din po. Sa amin po sa Pagsalan, yung ang puti na yan. Yung may kasabihan namin, yung mga tao ang puti na yan. Ang puti means puti ang tainga. Legal ba rito? Yung na po isabihin ng puti tainga ay yung isang matapang na Pilipino sa bayan po ng San Carlos, Pangasinan, na nagpagdigma sa mga Spanish, sa mga Espanyol. At dahil po doon, ang ginagawa niya, pag natalo niya yung Kastila o anumang lahi na puti, pinuputulan niya ng tainga. Tapos, ikinikwintas niya. At lumalakad sa kalsada, pinapakita yung mga tainga na nakapit sa kanya na mga puting tainga, ang puting tainga. Natalo ko ang aking kaaway. Yung mananakop natin, natalo ko na. Pinaparada yung kanyang victory. Dito rin po sa amin nun, si Christ ipinarada niya, no? Ipinakita na sa ako'y nagtagumpay na laban sa mga evil forces, yung mga pwersa, yung mga kingdom of this world.
Natalo niya na. Kasi kanya kamatay doon sa cross, no? Kaya wala nang kapangyarihan na siyang tatalo sa kanya at tatalo sa atin kasama natin si Kristo. Amen? Amen. Huwag kayong matakot kung si Kristo ay sa atin. Wala pwedeng kumalaban at tumalo sa atin. Kung si Jesus ay kasama natin, at gumagawa tayo at inahayan siya na maghali sa ating mga buhay. Kaya napagda po, no? Kung paano tumumpay ng Panginoon noong paman, yan din ngayon nagtutumpay kayo. Amen? Meron ba kayong karamdaman? Meron kayong kinakatakutan? O may mabaging naranasan kayo? Only this Christ can give you victory. Amen? Amen. Siya lang talaga. Yung mga bakit hindi natin maintindihan, naunawaan ko ng Panginoon, tayo kayo nagtutulad, bibintay natin. Tagumpay. Amen. Alam niyo po nung may bata, natakotin ako. Sa multo. Pinulitan niyo yung attack sa multo ng bata. Wala, di ba? Kaya yung bata ko, pagka hindi ako dumidila, minsan natulog ko sa, kasi yung aming mga baboy, mga anak, ay yung mga chewing ko, siyempre, kung saan pupunta, sabi niya, matulog ka dun sa taas ng kulungan ng baboy, bigyan mong papang. Doon ka matulog para mabantayan mo yung baboy ng mga anak. Ano pong nagdun ako? Wala pagpunta ko rin sa umaga, hindi ako dumila. Kasi pag dumil ka, baka may makita ako. Para wala nang makita, hindi na ako dumila. Sikreto. Sikreto gagawin nyo. Kaya pag mas kayo bahay, kayo didila. Paano may isip ang ilaw kung hindi kayo didila? Okay. Ganun po. Pangalawa, nakatako ko sa kamatayan. Kaya every time na sa oro, ito diba, ori dati. Eh, sa mapa high school ko nag-aaral, sa ilang balik-balik ako, tandaan dyan. At saka sa St. Martin, ako dyan. Every time ako dyan, nagkipay ko, Lord, huwag mo nang pupunin ang aking tatay na mga kapatid. Ayaw kong mamatay sila. Ako na lang. Lagi ko yun. Kaya, every time na ako sa isang sekreteryo, funeraria, kung mayroong gadaan na yung ililibing, nag-ibig ko, doon magmumupun ng tatay namin ko. Kaya ko sila mamatay, ang mga ko. Ako na lang. Takot ko sa makaranas ng namatayan. Hindi dahil sa takot ako mamatay. Yung pala, takot pala kong masaktan. Eh, nung kisal na ako, hindi na ako. Kundi, Lord, dawa yung taong yun ay nakilala sa iyo. Diba? Yung namatay. Kaya, ano pa kinatakutan nyo? Pero ba yung kinatakutan niyo? Only Jesus Christ can set you free, can give you victory, can do anything. Kaya, kanya kayo nalapit. Lagi kay Jesus. Meron kayong kailangan. Only Jesus. Amen. Sino magdito sa atin? Only Jesus Christ. Okay. Bigyan natin yung pag-arato mo. Conclusion. The fullness of Christ is not just a theological truth. It's a missional only. Ano po, yung kaganapan ni Kristo, sino si Kristo bilang Panginoon. Dahil po dyan, ay ito yung katotohanan na pupus sa atin para tayo ay mag-ministeryo. Para tayo ay mag-reach out to share the gospel. No? Kaya this church will grow because they have Christ and also the fullness of Christ, and they will go out and share the gospel of Christ. Amen? Kung nito si Kristo na ating Panginoon, at ito ang kanyang puspusan, hindi mo pigilan na lumabas para mag-share ng gospel. Amen. And also, number 2, we have been radically transformed by Christ in all aspects of our lives. Radically transformed by Christ in all aspects of our lives. Ano po, totoo talaga. Kung si Kristo na sa inyo, talagang kayo ay papaguhin niya. Kayo po ay aayusin niyang buhay niyo. Amen? Kala bitin mo natin mo, huwag ka mag-alala, may pagbabago po ka. May pagbabago pa. At si Kristo ay kasama natin. Amen? May pagbabago pa kayo.
Yan, may pagbabago pa tayo. Ayan. Lahat po tayo Nay. ay pagtuloy, no? Sa lahat ng aspeto, lahat ng bahagi ng buhay natin, may kakaroon ng pagbabago at tagumpay because of Jesus Christ. Amen? Amen. Kaya Panginoon, not only yung spiritual part ng life mo, ibibigay mo kay Lord, but the whole part of ng buhay nyo. Amen? Kung sa trabaho nyo, kay Kristo ka umasa. Amen? Amen. Yung inyong pagkain araw-araw, kay Kristo ka umasa. Amen. May problema ka pa sa pamilya mo, kay Kristo ang kasagutin. Amen? Kung wala ka pang love life, si Kristo ang nagbibigay niya. Amen? Walang love Kung life. meron kang Meron na pala. problema sa love life, bumili ka kay Christ. Sasabihin niya, Amen. Why? Because Christ is, siya po ay concern sa atin. Hindi lang concern sa pag-worship natin sa Sunday. In every moment na life, in every aspect ng life natin, Christ is active and doing something for the good. Amen? Amen. Kaya ano po, Panginoon, wala na akong kailangan. Panginoon, Jesus Christ, Lord, the chief shepherd, amen? And this Christ is the shepherd. Of I ours. shall not want. Di na kung mangangailangan pa ng iba. Amen. Sapat na si Jesus sa buhay ko, amen? Amen. Kaya kung kayo po ay may problema, may kulangan, ay Kristo ka lumapit. Pero pag napin mo sa Panginoon, manampalataya ka. At the same time, hanapin mo ang sagot ng Panginoon, amen? Hindi ka lang tutunganga. Huwag tayo maging si Juan Tamad, no? Kundi Juan masipag. Amen? Pagkat inanda na ng Lord ang kasagutan sa problema mo. Lastly, remember that the foundation of our mission is the victory of Christ, the victory Christ as one over sin, death, and the powers of the darkness. Okay. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa kanyang ministeryo, pagpapalaganap, doing the church ministry, everything para sa kanya, ay talagang napagtagumpayan ng Panginoon ng mga bagay na problema. Ang simbang ito ay nagpapangaral patungkol sa kaligtasan ng Panginoon, patungkol sa pagpapatawad sa kasalanan at tayo dilinis ng Panginoon. Tulad niyo po, it is the first Sunday of this month. At sa ating first Sunday of this month, inaalala po natin na ginawa ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo, that He died on the cross, no? Para bayaran ang ating mga kasalanan. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan. At dahil po doon, you can enter, no? Yung pong Holy Spirit of Jesus Christ. Tayo makapasok sa presensya ng Diyos at tayo may kabahagi ng kanyang tao. Kaya, kumbaga, si Kristo ay sapat na sapat para sa atin. Amen? Ano man danasin po, sapat ng Panginoon. Sa ministeri po, sa simbahan ito, si Jesus ang inyong pag-asa. Si Jesus ang punaso ng simbahan ito. Si Jesus ay may hinahanda na sa kinabukasan dati na panahon. Manangan tayo sa Panginoon Jesus. Manatili tayo sa ating Panginoon. Gawin natin ang kanyang kalooban. Sunod tayo sa kanyang mga bagay na sinasabi sa atin. At kung hindi mabibigyan tayo, the Lord will provide, the Lord will show something na tayo may kaluan. Amen? Kaya huwag tayong magpapagod, huwag tayong magsasawa, huwag tayong maglilibak, huwag tutulong-tulong para sa Panginoon. At kasama natin ang Panginoon. Amen? Amen. Mayroong tanong, mayroon pa bang bagay na hindi kayang gawin at hindi kayang masolusyonan ng Panginoon? Mayroon ba? Wala. Baka mayroon pa. Isipin natin. Kung sabi nung wala na, mayroon pa bang paraan para hindi ka magtuwala sa Kanya? O mayroon bang dahilan para hindi ka lapit sa Kanya? Kung lahat ay kaya niya lahat at na-overcome niya lahat, bakit hindi mo kayo magtuwala buong ng buhay? Ano po, mayroon kami mga kabataan sa simbahan na inaalagaan. Mga estudyante, nung bagdating sila, ay siyempre, grabe, ang daming dapat itulong sa kanila,
ganyan. Sabi namin na si Kristo na sa inyo na, ganyan. And then, pagkaraan ng isang taon, gano'n po din sila. Kamusta na po kayo? Aalis pa ba kayo sa Panginoon? Sabi na, hindi na. Masarap pakinggan kapag isang bagong Kristiyano nakaranas ng pagbiyay ng Panginoon, hindi na ako aalis kay Lord. Bakit? Kasama ko na siya. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako mapapabayaan. Hindi ka nang magkukulang. Alam mo na yung daanan sa rin po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yung pamilya mo, ikaw, kinabukasan mo, lahat sa buhay mo, mayroon ng ginawa at ginagawa ang Panginoon. Kasi ba ito, mayroon ng ginagawa at gagawin ng Panginoon. Kaya lagi natin ilapit sa Panginoon at kaya sa maghari si Manito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa iyong word. Thank you because you died on the cross to forgive us, to pay, to redeem us, para bayaran ang kasalanan. Kami po yung tumusin. Hindi kami ng buhay na walang tayo. Salamat pa yun sapagkat wala na kami ng salamat kamatayan. Kami meron ng victory, God, because of you. And right now, help us to have faith, to act according to the faith that you have given to us, Panginoon. Na huwag kami manamba, kundi manangin sa iyo. Sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pinagpagsabi, alam po namin ikaw, O Diyos, ang nariyan. And also, we pray to this church of God. We believe na mayroon kang patuloy na ihanda sa simbahan ito. Ito, ikaw ang pundasyon, Panginoon. At ikaw po ang naghahalit, ikaw po ang mayroon lahat. Kaya Lord, sa lahat ng aming buhay, sa aming ministeryo, sa everything, help us to trust and you, God. To submit to you everything, God. At mawala kayo sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Siya papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay bago tayo sa ating communion. Nung may mga misa, no? May mga tao na kung si communion, parang parang offering. Ano yun? Pag-offering, may challenge, tapos after that, tawag doon, tukoy na yung offering niya, bibigyan niya. Ano, parang pero iba po ang communion, it's not same as offering. Kasi offering pwede kang humingi, usap, pero sa communion, hindi po dapat na dismissan, hindi po mga paano pinakalikot-likot mo, hindi yung kachat. Kaya mo muna yung kachat mo. Kaya mo muna yung mga problema mo. Kapag sabi nun, ating pong alalahanin. Sabihin nun, pag alalahanin, ano pong ginagawa natin? Ha? Yung isip, yung mind natin. Kapag ang mind natin, pupadulong bang mga bagay, pwede rin gawin yun. Habang ginagawa natin, inaalam natin, gusto ng Lord, concentration, nakafocus po tayo. Okay? For example, sa birthday, di ba? Dapat sino ang focus doon? Yung celebrant, di ba? Kaya kung ito yung Christmas, sino ang ating celebrant? Si Jesus Christ. Hindi yung gift. No? Hindi yung mga magbibigay ng malaking gift. Hindi yung isa tayo makita. Si Jesus Christ pa rin ang sentro. Dito, si Christ ang sentro ng ating gagawin. Means, we need to behave, focus our heart, our mind to Jesus Christ. Pagpasalamat tayo, pagpuri ka sa Kanya, at ibigin natin ang aking sarili sa Kanya. Hindi po ito isang gawain na parang pwede mong gawin ko ng isang gawin nyo. It is pag-alala, no, sa mga pag-ginagawa ng Panginoon. Maging seryoso tayo. Okay? Kaya pag meron na nakalimis yun, mamaya na, ako sa kay Jesus Christ. Okay? Ngayon po, kami ng bago po. Ikaw ang mamimigay niya. Kung sinabi ng kakuna, no? Tumungkot ang Panginoon ng pinapay. Pinag-preso ito at pasalamat sa Diyos. At ang pinapay ninyo ay sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ang katawan ng ating Panginoon ay nabubog, nasaktan, namatay para sa atin. Every time we will take the bread, means, Lord, thank you for your body. Thank you for your sacrifices na ginawa para sa atin. Because of your body, the sacrifices, may buhay ako na wala ka yan. Ako pinatawad sa aking kasalanan. And also, yung pong cup, yung kupitan na may inumin, ito po ay sumisimbolo ng
dugo ng ating Panginoon. Means, ang dugo ni Kristo ay tumilis doon sa Kalbaryo upang tayo ay hugasan at linisin at over na ng kanyang dugo. Dahil sa kanyang dugo, tayo ay napawalang sala. Okay? Siya ang naging sacrifice. Because of that, hindi na po tayo mag-alala sa ginawa ng Panginoon. Also, we will commit ourselves to holiness. I-commit natin sa natin na maging karapat-dapat sa Panginoon. Hindi lang po every communion, Lord, patawain mo kami. Hindi, Lord, sa bawat araw, maginato kami. At kami may masanin, pinatawag mo na. At magbuwa kami lumapit sa iyo. Kaya, this time, as we remember yung anong ginawa ng Panginoon, let's give Him glory, honor, and praise. And let's commit ourselves sa kanyang sa pag-ibig para sa kanya. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa tinapin na sumisingilo yung katawan ng bug at sa tanong para sa amin. Napakadakila ng iyong pagmamahal. Napakalaki ng iyong sakripisyo para sa amin. Salamat Panginoon. At kami ngayon ay may buhay mo ng kaya. At kami kabahagi ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat din po sa kupita, ang inimbit pa yun na sumisimulan yung dugo na tumigil sa Kalbaryo para kami po ay hugasan, para kami maging karapat-dapat sa iyong karapat-dapat. Salamat, Panginoon. At patuloy, Diyos, rin kami to commit ourselves. At lagi pong lumapit sa iyo, may pagkapahingi ng tawad at papumbag. Patuloy mo kami baguhin at linisin at maging karapat-dapat kami sa iyo. Panginoon, paprami ito, ang gawang ito, at ikaw po maparangalan ng walhapit ka. And we commit to ourselves sa service kung saan kami gagamitin ito. Especially sa pagkapalagay ng mabuting merita. But we thank you pagparaming po ito gawang ito for your glory in Jesus' name. Amen. Tayo po ito ngayon. Panginoon, salamat po sa iyo po pag-ibig sa amin. Ibinigay mo ang iyong sarili, ang iyong buhay upang bayaran ang mga kasalanan. At ngayon kami po ay naging tunay ng anak mo. Salamat sa biyaya, pagmamahal, pagpatawad, naging kabahag kami ng iyong power. O Diyos, pati kami maglikid sa iyo, may mapasama sa puso. Ay po lahat. Salamat sa pagwatawad mo sa aming mga kasalanan dahil sa iyong dugo at bigis ang pangyo. Kaya kami naging kaaya-aya sa iyong harapan. O Diyos, panatil kaming handang sumunod sa iyong kalooban, mamuhay at tulad ng pamumuhay na ginawa mo. Kaya Lord, we thank you, purihin ka sa ating lahat.
Gamitin mo kami, Panginoon, para ang kaligtasan ng aming tanggap ay may bahagi sa iba. At patuloy ka maghagi, hindi lang sa amin, sa maraming taong nalapit sa iyo. Sa iyo magpuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Sunod po kung may request ako. Sunod ko ang may mga karamdaman. God is the healer. God died for all sickness. Sige, pwede. Punta ka sa unahan. Ang Diyos Sige na. ay buhay. Okay. Sige. Siguro you can Ilalayas ka niya pa. ask God, no? Lucien, sama mo nga siya. Pumunta sa unahan. Kapit kayo rin. Sige. Hindi mo makayo. Every process first, kumaganda ka, kumaganda ka mo, sa akin, Jesus. Yan. Lord, I pray to this brother that right now, mag-isa sa iyo, Panginoon, para paliligos, paliligos sa aking pagkaroon na naranasan ka na. In the name of Jesus Christ, we pray that you heal the body of the over to you, I speak that in the name of Jesus. Ang ngayon, magpatunayan po mo, ikaw po makapangalitan ng Diyos, ang linika, Diyos na papagaling, Diyos na nananatan. Kaya right now, I speak that sa aking in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Father, in the name of Jesus Christ, I believe, Father God, you know this place na may pangalaman. Provide mo mga Panginoon, yakan mo siya, but Lord, is it for you? Over her when you bless this week. May your power and pagkakas manifest mo sa akin. In the name of Jesus Christ, Panginoon, kung sa ano ka, kung balik ng mga Panginoon, malakasan natin po. But right now, we declare that in the name of Jesus, they are powerful in the name of Jesus Christ. I pray for His Holy God, right now, whatever na kanyang naranasan, we believe you are the answer of God. Ikaw po ang katulad na sapatan sa Holy God, and Him to be in the name of Jesus Christ. Pray for it in the name of Jesus. Heavenly Father, we thank you because you're God. Because every piece of grace that I know that our sister by your last kung bangus ka. And we know that kaya nararanasan mo. We think you are the answer of God. Kaya right now, dito sa kanya, for your power, for spirit, sa patuloy naman mo. We will God, pag-patuloy siya, pagkakalakasan, nagalakan, nagalasan, in the name of Jesus Christ. Well, let's pray. Hallelujah. Lord, you are the answer of everything, God. We don't know what will happen, God, but we believe that there is God. Meron kaming Panginoong Jesus na makapangyarihan. Meron kang kaparaanan, Panginoon. Meron kang panahon. And we believe it will mangyayari sa lalong ganito. Kaya we give it to you and we believe. Ikaw, Panginoon, aming Panginoon, mga gamot at pagtas, mga Panginoon sa lahat, sa pangalan ng Jesus. Amen.
Gamitin po natin ang Church of God. Bago tayo magsialas. Tayo po tayong lahat. Church of God is moving. Hindi ka na mag-gitara. Hindi ka na mag-gitara. Church of God is moving. Church of God, let's everybody sing. The battle has been won, the force overcome. We are marching on today. Say goodbye to doubt and be the victory shout. The church